Hello Cruellas, mabuhay! This is Gay Salortaga and welcome back to my YouTube channel. Hello guys, mabuhay again and maraming salamat sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers. Thank you so much sa support at saka sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe. Please subscribe my YouTube channel, Gay Salortaga, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video, shorts, and live. Ngayon, first news natin for the day sa mga latest update sa mundo ng pageantry ay syempre kung anong oras nga ba magaganap ang Miss Globe 2024 na nagre-represent ni Jasmine Bongay ng Binibini Pilipinas Globe. So mamaya siya siguro, I don't know kung ano ang Philippine time niya. To siguro 1 AM Philippine time. O sige, Miss Globe 2024 final show. Venue nito sa Albania. Tapos October 15, 2024. So dito sa Pilipinas October 16, 2024. Tama nga. 7 PM sa Albania, 1 AM sa Pilipinas. So mukhang puyat na naman tayo nito later at mapapanood ito sa Facebook at saka sa YouTube. Next na update and news ay about sa Miss Aura 2024. Ang representative natin ay si Miss Isabel de los Santos, Miss Aura Philippines. At syempre gaganapin nga itong Miss Aura sa Turkey, October 18, 2024. Anong petsa yun? Anong araw yun? Friday, October 18 at 9 PM at least medyo maaga-aga, pero sila ang nag-adjust kasi 4 AM 9 PM sa kanila tapos 4 AM dito sa Pilipinas. Oh my God, this is it talaga. Good luck na lang Isabel sa October October 18 tapos 19 Pilipinas 4 AM. And then, ang iba pa nating mga update, syempre, ito, natatawa talaga ako dito, kagaya ng tiktilaok ng manok. Ayan, natatawa talaga ako dito kasi grabe si Miss Universe Paraguay on the way na to Mexico. Grabe, November 16 pa yung I think November 1, something like that, pa ang darating dapat ang mga candidates sa Mexico. Pero ito si Miss Paraguay nauna na doon sa mga kanyang mga luggage with ano ba tawag dito, nauna rin yung manok sa akin bago ko banggit yung si Miss Paraguay. Congratulations sa iyo, ewan ko na lang kung makalusot ka sa semifinals kasi nauna-una ka dyan, so ibig sabihin haggard ka na bago yung pageant. Charot lang Miss Paraguay. Ayan, next, eto nating update ulit to kasi sabi nila November daw yung pageant nila, pero nausog na naman. Sabi nila Philippines daw ang host country, pero may bago na naman, Miss Charm. Nakakaloka. Hosted by Vietnam na ngayon, 'di ba? Pausog, 'di ba? Dapat January, tapos naging May, tapos naging August, tapos naging September, tapos naging November, tapos ngayon November. Ang ending niyan, wala na talaga silang pageant. Itong Miss Charm, at gaganapin daw December 9 to 21, 2024. Nako, malapit nang matapos nung 21 ha. Feeling ko talaga hindi na matutuloy ito. Hindi na matutuloy yung Miss Charm na ito. Good luck na lang sa Philippine representative natin kung sino man, kasi I'm not sure kung si Kayla pa rin ba or si Cyril Payumo na, kasi syempre, alamin natin ang latest update dyan. At syempre, ang pinakahuli nating update ay itong Miss Grand International 2024. Nilabas nga nila ang kanilang Miss Popular Vote at si Philippines wala sa top 8. O, di ba? Walang bumoto kasi may bayad. O, di ba? Yes, at grabe, nakikipagbardagulan dito si
si Myanmar at nangunguna talaga siya sa Miss Popular Vote. Ang mananalo dito ay automatic top 10 sa Miss Grand International. Kaya for sure si Myanmar with 53% ay nandun na talaga sa top 10. So alam nyo na, siyam na lang ang kailangan ni Mr. Nawat para buuhin ang top 10 na to. Kasi yung top 10 yata ay hindi na siya dadaan sa top 20, kung baga automatic top 10 siya kahit hindi na siya matawag sa semi-finalist at mag-compete sa swimsuit competition. Next na candidates na medyo matataas ang boto ay si Miss Ukraine, 21%. So medyo halos 30% yung lamang ni Myanmar sa kanya. Napakalayo. Pero sa Miss Ukraine, parang hindi naman nag-i-exist. Kahit sa ang dami mga activities ng Miss Grand, talagang mukhang hindi talaga siya nag-i-exist. Kahit na sobrang ganda niya. Pero pag in motion, ewan ko sa kanya, parang hindi naman siya maganda. Parang ano lang siya. Hindi ko alam kung photogenic ba talaga siya or talagang edited lang talaga yung mga pictures niya. Kaya ganun siya kadyosa sa picture. Third place ay si Thailand with 4%. Kailangan to ni Thailand. Kasi si Thailand mukhang may El Tukuyu to for today's video. Mukhang ito ang Thailand representative na hindi masyadong boom at saka hindi masyadong bongga. Number 4 sa listahan, si Mexico with 4% din. Si Mexico, so-so ang performance, pero I think aabot naman as a semi-finals. Kaya niyang manligwak ng ibang mga kandidata. Kasi magaling siya when it comes sa technical aspect, pero hindi siya sikat ng bonggang-bongga. Number 5 sa listahan, si Miss Dominican Republic with 3%. Dominican Republic, obviously, may kalalagyan talaga to sa top 10. Siguro, questionable sa top 5, but I think pang top 10 talaga itong si Dominican Republic. Tapos yung swimsuit competition pa niya ay medyo maganda din yung resulta. Pang-6, Guatemala, 3% din. Si Guatemala isa sa itong mga pam-pam. Ito to sa family pam-pam. Kasi diba si Indonesia, si Guatemala, mga pam-pam yan sila doon sa pageant. Kung baga wala namang balak yung mga wala namang balak yung mga vlogger mag-interview sa kanya. Sila talaga yung lumalapit. Gumagano-gano pa sila doon. Kaya nakakairita. Pero maganda naman si Miss Guatemala. Kaya lang yung pam-pam portion niya sa ugali niya parang hindi nakaka-grand, di ba? Kasi siya, epal sa lahat ng bagay. Hindi ko alam, ganun lang siguro yung personality. Number 7 sa listahan ng Miss Popular Votes, Germany with 2%. Mukhang hindi na to aabot sa sa semi-finalist. Mukhang malalaglag na to maximum level. Kailangan nilang iboto ang lahat ng kayamanan ng Germany para makausad siya sa top 10. Kasi kailangan ng bayad to. Number 8 sa listahan, France with 2%. Parang hindi naman kailangan ni France ang botohan para umusad kasi mukhang qualified naman talaga siya as a semi-finalist. Same as Philippines. Pero hindi tayo nararamdaman sa botohan dito sa Miss Grand. Pero nararamdaman tayo doon sa botohan na libre. Pero yung may bayad, hindi tayo nararamdaman. Ibig sabihin ay nadala na rin tayo doon kay Atisa Manalo sa pag super bayad natin. Millions ang binayad ng mga Pinoy para pumasok lang siya sa top 10. Yun pala, hindi naman pala siya gusto ng Miss Cosmo, ng bonggang-bongga. Kaya wag na tayong bumoto dito sa kay si Joe Piazza dito sa sa Miss Popular Vote. Obvious naman na makakapasok naman si CJ as semi-finalist sa Miss Grand International 2024. Feeling ko talaga, kiniklaim ko na talaga, pero hindi ako nag-expect na mananalo. Kiniklaim ko lang na aabot talaga si CJ doon hanggang sa dulo man lang. There you go guys, maraming salamat at lagi kayong nanonood sa akin sa mga pa-update ko sa mundo ng pageantry, at ito ang aking latest news and update. There you go guys, maraming salamat, at saka comment down below lang kayo ng inyong violent reaction and mga views and opinion. This has been Gazel Ortega at your service.